Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Naku po, grabe itong viral video na pinag-uusapan ngayon tungkol kay Samar Governor Chari Antan, kung saan makikita sa video na nagpaulan ng pera. Limpak-limpak na pera. Nako, sabi ng ilang netizen, katas ng flood control daw. Uy, grabe naman kayo. Huwag kayo namang judgmental. Trending ito at pinost ito ng Bilyonaryo News Channel kung saan pinagmagata nilang flood control gala. Ay, hanapin natin kabibig. Ito at i-share ko sa inyo kung ano ba ay yung flood control gala. Gala pala. Flood control gala kung saan sabi dito ay watch a viral video of Samar Governor Chari Antan dancing as peso bills rained down on her during a lavish dinner has sparked outrage online, with critics contrasting the spectacle to plight of flood-stricken residents in the province. The footage posted on Facebook, supposedly taken down during an event at Samar Convention Center last Friday, shows Tan mingling with several guests and local elected officials while basking in the spectacle of money tossed in the air. So ito yung video kabibig na talagang pinag-uusapan ngayon kung ano ba ang nangyari, bakit ganun sila ka-happy, bakit bakit nagpaulan ng pera. Sabi ng iba, naku, katas ng flood control. Oy, huwag kayong judgmental, ha? Panoorin natin kabibig kung ano ba ito. Ito na yan kabibig. Oy, yan pala, ang daming pera, pinapaulan. Together with the elected officials na, tag 50, sayang, ang daming pera. Kabibig. Kita nyo naman, di ba? So, ano ba ito kabibig? Bakit ganyan? Anong nangyari? Bakit may mga ganong paulan ng pera? Nako, buti pa sila, nagpaulan ng pera. Tayo, walang ang pera. Ang hirap-hirap nga natin, mga kabibig. Ano nangyari? Oy, di ba? Pero nilinaw ng pamahalaang panlalawigan ng Samar ang kumalat na video ni Samar Governor Antan na naghahagis ng pera na kuha umano sa Hermano Night ng Katbalugan Fiesta. Ayon sa pahayag, bahagi raw ito ng traditional na kuratsa na simbolo ng pagkakawanggawa at pagkakaisa ng waray. Dagdag pa rito, lahat umano ng nalikom mula sa nasabing pagtitipon ay ibinigay sa simbahan at mga kapilya ng Katbalugan City. Sabi dito, the kuratsa is a cultural tradition long practiced in Samar and Leyte, from city centers to even the farthest barangays. It is not limited to fiesta, but it is performed in many occasions such as weddings, birthdays, school events, and other community gatherings. So, kuratsa pala itong mga kabibig kung bakit naghagisa ng pera itong mga elected officials kasama si Governor Chari Antan. Mayaman pala ang Leyte, ang Samar, kasi maraming pera ang mga politiko. Maraming hinagis at pinaulang pera ang mga politiko. Bakit tila naghihirap ang mga tao dyan? Ay, grabe naman yung ibang tao kung makapabanglait. Huwag naman pong ganon. Sabi pa dito sa kanilang official statement, we recognize that some may feel that public officials must avoid joining activities such as kuratsa in order to remain sensitive to the people's concern. Tama lang din naman, maging sensitibo tayo. Kasi may mahihirap na mga constituents na makikita, buti pa sila nagpaulan ng pera, kami dito hirap na hirap, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera para makakain lang. We deeply respect this view, sabi ni Governor Tan joins these cultural traditions not to display wealth or power, but to honor the Samaranon identity and to support the cause they represent, in this case, the local church and its communities. Yun pala, nagsalita na
ang Office of the Governor. We acknowledge the sentiments of our people regarding broader issues in governance, and we remain committed to accountability, transparency, and improving public service delivery. These valid concerns guide us every day as we continue to strengthen the programs for the welfare of every and Samarnon. So as we honor the cultural traditions, let us all remain grounded in their true meaning, community, generosity, and solidarity. So yun ang part ng kanilang statement, mga kabibig, hinggil sa trending na issue na ito. Nako. Alam kong may iba't ibang opinion ng ating mga netizen. Alam ko nagsasabi yung iba, sayang, grabe naman, parang pinapakita talaga nila na ano sila, kaya nilang tawag dito. Pati governor doon nakisali na rin. Oh, wag naman. Kayo talaga kung ano-ano mga naisip nyo. I think they are dancing Koracha and my money involved talaga yung dance na yan. Sabi naman nila na ibibigyan nila sa kanilang church at yung ibang komunidad ang nakuhang pera. Wala na bang ibang pwedeng sayawin too insensitive sa sitwasyon ng mga tao ngayon? Sabi ng iba, di ba? Ito pa. It's from Waldes and Leyte and Tan in Samar. No. Ito pa ha. Nag-post din kasi si Crisette Laureta Chu. Sabi niya, tapos Samar is one of the poorest provinces in the entire Philippines. And the Tans have been politicians here for such a long time. Let them eat cake. Oh, hello, one of the poorest pala ang province ng Samar. Tapos makikita nila ng mga tao ba na nagtatapon-tapon, nagpaulan ng pera. Sinagot ng isang netizen, I can only count in one hand the number of politicians in this video. The rest are private people and balikbayan celebrating our fiesta. All the gala they throw goes to the Church of St. Bartholomew. That's not flood control money. Kadamaan hito nga nanggagala are from the affluent families who have no business in politics. Mind you, we do not have flood control projects in Samar. It's amon kalsada lang makakaluoy, but that is on DPWH. Hope this clarifies things. May nagsalita na taga Samar naman sa post ni Crisette Laureta Chu. Iba itong henerasyon ngayon. Sa panahon namin, nagmamarcha na kami. Ngayon, Filipinos are just accepting their fate. Okay lang. Ito pa, Ito pa mga sinasabi dito ng mga, kaya walang progress sa Samar dahil sa mga corrupt na politiko. Pero in-explain naman ng governor na it's part of their tradition naman, di ba? Wala namang masama if it's part of a tradition. Pero sabi ng iba, kasi nakikita natin mga politicians daw. So dapat nga next time ang mga politicians are very sensitive on this matter. Kung pwede, hindi lang sila makisali. Kung pwede yung mga private citizen na lang para iwas sa mga, concerns, reactions, at negative impact sa mga tao. Lalo na ngayon na pinag-uusapan ang flood control. Di ba mga kabibig? So, yun mga kabibig, yun ang pinag-uusapan ngayon sa social media kung saan, grabe. Ang sisihin dyan yung mga bumoto sa politiko na yan, sabi ni Yang Fernando. Kaya walang progress ang Samar dahil sa mga politikong nagpapaulan ng pera. Hoy, wag mo po kung gayon. Nag-explain na po ang Office of the Governor. Ito pa ang sinasabi ng ibang netizen. Koracha is a traditional dance. Fine. Walang problema doon. Pero yung kalsada naman sa Samar, I think, hindi isang traditional na hanggang ngayon, malaking area ang covered na sira-sira. Oh! Tapos na po ang eleksyon. This is the right time na dapat mas pahalagahan ang pagiging isang effective na public servant. Local public servant ay meron ng pong 3 years to prove na worthy silang inihalal ng majority. Otherwise, constituents could reassess kung sino ang mas karapat-dapat. Shukran. From Ralph Diaz. Nako, Crisette Chu, taga Eastern Samar ako, pero ang National Road ng Samar, kasi dyan, kami dumadaan, is so frustrating. Grabe ang lubak-lubak. Tapos makita mo, ganyan karaming pera pala ang mga politiko. Oh, ang kalsada ng Samar, murag sungkaan. Wala na naulaw ang mga tan. Wala na laing politiko diya sa Samar. Pero makikita mo sila na sumasayaw at nagpapaulan ng pera. Nakakahiya.
Grabe ang mga taong ito mapag-abuso sa pera, madaming nagutom sa Pilipino from Pretty Doll. Mula nang umupo, congressman, governor, mayor, vice mayor, nasa kanila yung katbalugan, tagal na din nila dyan. Nako, walang pag-asa ang Pilipinas, lalo na sa mga mahihirap. Parang dyan nababagay yung mga movie ng pork para matututo ang corrupt politician at corrupt government employee. So, yun mga kabibig. By the way, it's corrupt siya. Huwag kayong ma-offend. Oftentimes, then it serves, it's not just entertainment, but also purpose where the money is going to. Sabi na nga ng official statement ng governor na ito ay ibabahagi nila sa mga simbahan. Sa dito, bibigyan nila ng donasyon ang nalikom nila nga pera. So yun kabibig, yun ang tawag dito, hindi po yun katas ng flood control ha. Huwag naman pong idama yung traditional na kuratsa sa flood control. Ang ang nakita ko lang na mali is yung governor nila. Sana yung governor hindi na sumali or baka, baka ingat-ingat na din ang governors kasi medyo sensitive ang mga tao ngayon, lalo nang rampant ang corruption at kitang-kita talaga ang corruption, lalo na sa flood control, mga kabibig. At ang kalikasan na ang nagbibigay daan para malaman ang mga corrupt na opisyal, di ba mga kabibig, sa panahon ni BBM. Di ba? Grabe, no? Grabe talaga. Parang sumang-ayon ang kalikasan na sampalin si BBM at yung mga corrupt na mga opisyal. Again, huwag tayong masyadong mag-bash ha, kasi traditional lang nakasama yung kuratsa, yung mamimigay ng paghahagis ng pera, pero sabi ng iba, sana hindi na sumali yung ibang politiko dyan, sana hinayaan na nila ang mga private na mga people do the particular tradition kasi dapat daw ang isang politiko very sensitive regarding sa kung ano ang gagawin nila. So yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.